Yeah, welcome. Eruptog po sa lahat. Patuloy po tayo sa pag-aaral ng ating Hebrew language. Sana ay kabisado na po itong mga alpabeto natin. Okay? So, mamaya ibabasahin po natin ang nakasulat nito at itatama po natin ang mga pagbigkas po nito sapagkat marami po kasing gumagamit nito, binabangkit ito sa mali. Kaya nagkakaroon po ng pagkakamali ng kahulugan. Sampulan po natin, katulad ko ng sinabi ko noong nakaraan, na may mga same spelling ang Hebrew na ibang meaning. Halimbawa, katulad sinabi ko noong nakaraan na pag sinulat natin itong dalet, wow, dalet, ang basa dito ay Dawid. Okay? Pero kapag itong wow dalet, dalet, wow dalet, pag binasa mo ito ng dud, iba na po ang meaning yan. Ang magiging meaning niyan is uncle. Okay? So iba na. Samantalang pag tinignan natin siya, the same spelling, pero na iba yung tunog, na iba na po yung meaning. Alright. Meron naman na pareho yung tunog niya, pero iba yung spelling, iba din yung meaning. Parang sa Tagalog lang ngayon. Parang ganito sa Tagalog, no? Yung halimbawa, same spelling. Baga. Baga. So, same spelling, pero iba yung sound, iba yung meaning. Ito halimbawa, baga. Yung mainit. Yung baga naman is yung lungs. So, same spelling, iba yung tunog, iba yung meaning. Kanina, pinakita natin, same spelling, pero iba yung tunog, iba yung meaning. Okay? So, meron namang iba yung meaning. Halimbawa, itong yan, kal. Pag binasa mo yan, kal. Kup lamen. Binabasa natin yan ng kal, nang ibig sabihin ay easy. Pero pag binasa mo ulit na isa pang tunog, isa pang same spelling, same tunog, pero iba yung dinugtong na sentence, nagiging iba na ang meaning niya. Nagiging light siya. Okay? So, yung isa easy, yung word lang na yan, easy ang meaning yan, pero pag nilagyan na siya ng iba pang sentence, nagiging iba. Ang ibig sabihin nito, nagiging parang kasama na siya sa line. Halimbawa, ito pa isa. Yung same yung tunog niya, pero iba yung spelling, iba rin yung meaning. Halimbawa, itong cook, wow, cook, wow, lamed. Cook, wow, lamed. So, ito ay cook, wow, lamed, kol. Okay, call means call. Ibig sabihin voice. Okay? Kop, wow, lamed, call. So, meaning is voice. Pero meron pang isa, ito namang kap, lamed. Call din siya. Call din yan. Kaya lang, iba yung spelling niya. Kop, lamed siya. Ito rin siya, kap, lamed. Ito naman, Kup, wow, lamed. Cool, ito naman, cup, lamed. Cool din siya, pero ang ibig sabihin naman nito is yung every. Every naman ang ibig sabihin niya. Okay? Same ang tunog, iba yung spelling, iba yung meaning. Same spelling, iba yung tunog, meaning. Okay? Sana po, medyo makuha po natin. Kung bakit ko sinasabi ito, kasi nga, kapag binasa natin ang Genesis chapter 14, verse 18, ito po yun. Okay? At ang ginagawa kasi ng iba iba yung tunog nito. Kaya iba po yung meaning. Basahin po natin ito sa Hebrew muna, tapos titignan natin sa English. Sa Hebrew, tignan niyo po itong wow, mem, lamed, kap, wow. Pag binasa natin yan ay umalki. Umalki. Mem, lamed, kap, Yod, Shadi, Dalet, Kup, Malkesedek. Yan, siyempre sa Bible, may Melchizedek na mabasa. Pero yan ay Malkesedek. And Mem, Lamed, Kup, Malek, okay?
king. Shin, lamed, mem, salem. Yod, shadi, alep, yadza. Lamed, khet, mem. Okay? Lamed, lekem. Okay? Lekem. Yod, nun po ito. Final nun. Yayin. Okay? Yan pong ibig sabihin niya. Yayin. Ito naman, hey, wow, alep, hu. Silent ito. Ito, hindi siya isasama sa sound. Hu. Okay? Ito naman, kap, hey, nun. Kohen. Okay? Kohen. Kohen means priest. Ito naman, alep, lamed. Ito, dito tayo magtatalo. Alep, lamed, sabi ko nga, silent ito, pero nagiging sound niya na, kasi dito yung lamed. So, pag binasa natin yan, hindi siya babasa yung L. Al. Kaya lang, pag binasa mo ng L, iba na meaning yan. Sabi ko kanina, mamaya discuss natin. Ito naman, ayin, lamed, yod, wow, nun. Alyon. Kaya lang sa iba, meron nilagay L, Elyon. Mali po yun. Okay? Lilinawin natin kasi meron tayong isang kaibigan, nagtayo siya ng firm, nilagay niya L, Elyon. So ito tama natin, hindi L, Elyon. Alyon. Okay? Bakit Alyon? Bakit hindi L, Elyon? Sabi ko kanina, yung same spelling, iba yung tunog, iba yung meaning. Parang yung sa English. Parang sa English. Ayan mo yung R-E, sulat mo, R-E-A-D. R-E-A-D. D. Yan. How do you, ano yan? Read. Present tense. Pero pag naging past tense na siya, R-E-A-D pa rin. Hindi. R-E-A-D pa rin. Pero basa rin. Iyan mo, spell mo ng correct. Sige. Pag past tense niya, R-E-A-D pa rin, Yeah. pero you pronounce it as read. Yan. Yan lang ang pronounce niya. Same spelling. Yung nauna, yung nasa taas, Read. present tense. At ang basa niya, read. Ganyan, read. Red. Yung baba, read kasi past tense. So, same din dun sa sinabi mo kanina, yung alef and lamed. Okay. So, ano tong sinasabi ko na iba? Kasi kapag ito ay isinulat nila o ginabanggit na L, kasi ang tama niyan is Al. Okay? Al means Almighty. Okay? Ang ibig sabihin ng Al is Almighty. Kaya lang, pag ginawa nilang L, iba na to. Iba na yan. Ang L is Legion. isa na siyang pangalan ng Supreme God ng Canaanites. Isang idol na to. Pangalan ng isang idol ng Canaanites. Okay? So, iba na siya. Then, kapag tinignan mo kung sino si L ang asawa ni Asera. Si El ang ni Baal. At si Baal, Lord. Bukas, live Bible study ni Dato Katribo Vlog is about Lord. Dako, pakinggan niyo po ito. Ang ganda po nito. So, pinopromote ko po doon sa mga followers po natin. So, ulitin ko, si El, ang asawa niya si Asera, siya din ang ama ni Baal, at sa Baal, papunta doon sa Lord. Okay? So, hindi natin gagamitin yung L. May tanong ako. Meron bang sa alphabet ng Hebrew? Wala. So, saan nila napulot yung L? Yung tinatawag na Nikud. Pero yung original niyan? Original, ito siya. Alep Lamed. Hindi liriko yun yung tinuturo. Wala talagang Nikud yan. Wala siyang Nikud. Okay? Yung original kasi wala talagang Nikud. Ngayon, itong mga kasulukuyang Hebrew kasi nilalagyan nila Kamats, Nikud, Sigol, Wala Malay. So, yun yung nangyayari.
So ito, pag sabi na silent yan, pero dahil ito lamed, ang tulog niya is al, hindi L. Okay? So, may apply pa rin dyan, yung sabi nga doon sa talata na walang idinagdag. Oo, tama. Wala tayong idadagdag dyan. Then ito naman, ayin, lamed, yod, wow, nun. Al yun. Hindi siya el yun. Okay? So, pag sinabi natin al yun, yun yung talagang title na pwede natin ilagay sa Dakilang Mailiga. Kataas-taasan. No? Almighty Yahweh, Alyon Yahweh. Yun ang pwede natin ilagay na title ng Dakilang Mailiga. Huwag natin ilalagay na gagawing El sapagkat si El isang pagan idol siya. Si El, asawa ni Asera, at si El, ang ama ni Baal, at si Baal, si Lord. Na siyang i-discuss bukas ni Tato Katribo Vlog. Subaybayan niyo po yan. Okay? So, basahin natin sa wikang English. Ito ang nakasulat na ito. Ito ay mababasa niyo po sa Genesis chapter 14 verse 18. Ito po yung nakalagay. And Melchizedek, king of Salem, brought forth bread and wine, and he was the priest of the Most High Alyon. Yan. Kaya lang, ang nakalagay kasi dito is iba, no? Sa Tagalog, tingnan ko yung meaning. Yeah, iba yung sa Tagalog eh. Tingnan natin ang magandang balita, Biblia. Verse 18, dinalhan siya ni Melchizedek, hari ng Salem at pari ng kataas-taasan. Tamo yung word na ginamit, kataas-taasan. Alyon is kataas-taasan. Okay? Binigyan ng tinapay at alak. So, yun yung sinasabi dito, no? Sa Genesis chapter 14 verse 18. So, sana po ay nakatulong yung pagdidiscuss natin, itinatama po natin yung mali na nakasanayan. Nasanay na po ang marami na akala is ang pagbigkas nito ay L, ito ay L yun. Mali po, ang tamang pagbigkas ay Alyon. So, ang idadagdag natin o itatitle natin sa creator natin is Alyon Yahweh. Parang ganito. Lamed, Yod, Hey, wow, Hey. So, dinagdag natin yung Alyon, Al Yahweh. No? Al Yahweh means Almighty Yahweh. So, kung idadagdag naman natin ito, ilalagay natin dito yung Yod, Hey, wow, Hey, Alyon Yahweh. Ang kataas-taasan si Yahweh. Okay? So, sana po ay nakatulong. Tandaan, lagi kong sinasabi, yung nakasanayan natin na mali, kalimutan po natin sapagkat mas mahalaga ang katotohanan sa anumang nakasanayan. Muli po, maraming salamat. Pagpalain tayo ng ating Dakilang Mailiga. Ganun ka. Yee!